Ano kaya mangyayari sa Pilipinas kung merong nuclear war? Hindi lingid sa mga kaalaman natin na ang mga superpower na mga bansa ay merong mga nuclear bomb. Kahit hindi natin nakikita, alam natin na ang bansang yan may nuclear bomb yan. Itong bansang to, may nuclear bomb yan. At tayo, wala tayong nuclear bomb dito sa Pilipinas. Super lolo na nga yata ang pinakamalakas natin paputok dito Pero may ibang bansa na show off sila sa bomba nila. Gaya ng recently ng North Korea na nababalita nagte-testing sila ng mga bomba nila o missile nila sa kung saan-saan dyan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kasosyo. Dito sa ating Kasosyo Economic Series, Episode 5. At kung anong epekto niyang nuclear war o nuclear bomb sa ating mga Pilipino at sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Bago ang lahat, sa mundo ng ekonomiya, may tinatawag na game theory. O yan, hindi ko inimbento yung salitang yan. Talagang meron yan. Game theory. Hindi lang sa mga online games ginagamit yung game theory na yan. Pati ang mga bansa, ang magkakalabang bansa ay gumagamit niyang game theory. Nasa mundo ng ekonomiya yan. Yung salitang game theory na yan, ang siyang dahilan kung bakit may mga bansang panay testing sila ng kanilang nuclear bomb. Dahil din sa game theory na yan, kaya may mga bansang kahit hindi mo naman nakikitaan na may bomba sila, kahit wala silang i-show off na meron silang nuclear bomb, naniniwala tayo, ibang bansa, na meron sila nun. At malakas sila at superpower sila. Ang game theory kasi ay ganito yan. Ang mga bansa ay nagbabasahan din yan ng galawan. Case in point, ang North Korea nagpasabog ng bomba. Ngayon, hindi lang naman talaga nagpasabog ng bomba yan. O nagtesting ng bomba. May gustong sabihin yan. Halimbawa, sinasabi nila sa ibang superpower na bansa na, kaming mga North Koreans, meron kaming nuclear bomb at wag nyo kami ganong bubulihin dahil meron kaming bomba. Hindi kami basta-basta. Yun ang mensahe kung bakit pinapakita ng North Korea na nagte-testing sila ng bomba. At yung ibang bansa naman, kahit wala namang sinabi yung North Korea na wag silang bulihin, yun na yung dating sa ibang bansa, sa ibang superpower. Yan ang game theory. Ang bawat isang galaw mo ay may palihim kang sinasabing mensahe sa iba. At yung iba naman, kahit wala kang sinasabi, ay i-interpret kung ano yung ginagawa mo na kahit wala kang sinasabi, yun na yung iti-take nilang sinasabi mo. Sa mundo ng mga malalaking negosyo, may game theory din. Na halimbawa ang Jollibee Corporation, may biniling isang maliit na kumpanya na gumagawa ng mga solar energy panel dito sa Pilipinas. Sa akto pa lang na yun, alam na ng mga kalaban ng Jollibee na papasok ang Jollibee sa industriya ng energy. Kaya yung mga nasa industriya ng energy na mga kumpanya, may pwede na silang gawin dahil sa akto ng Jollibee na yun na pagbili ng isang solar company dito sa Pilipinas. Walang sinasabi yung Jollibee na papasok sila sa energy industry, pero dahil bumili sila ng isang maliit na kumpanya na gumagawa ng solar energy panels dito sa Pilipinas, yun ang ibig sabihin na yun. Dahil sa game theory, sa mundo ng ekonomiya, ang kada galaw mo ay may ibig sabihin. Kahit pa wala kang aktual na sinasabi. Isang halimbawa naman ng game theory sa mga maliliit na negosyo, case in point, pero kang tindahan, sari-sari store. Ngayon, may katapat kang sari-sari store din, kalaban mo. Then isang araw, nakita mo yung kalaban mong tindahan na yun na bumili ng 3 malalaking freezer. Nakita mo lang. Di nakita mo nagtatagumpay yung kalaban mo. Ikaw wala kang 3 bagong freezer. Then makalipas ang 6 na buwan, nakita mo na may nagwawalang bumbay dun sa tapat ng kalaban mong tindahan. Dahil sa mga aktuhan na yun, sa mga pangyayari na yun, ikaw dahil sa game theory, alam mo na inutang pala nung kalaban mong tindahan yung 3 freezer na malalaki sa bumbay. At ngayon, makalipas ang 6 na buwan, hindi na nakakabayad ng maayos yung kalaban mong tindahan sa pinagkakautangan niyang bumbay. Yun ang teorya mo. Teorya lang yung mga naiisip mo based sa mga nakikita mo. Hindi mo naman matanong yung kalaban mong tindahan kasi hindi na masasagot ng tapat sa'yo yun. Aminin niya ba sa yung utang lang sa bumbay yung 3 malaki niyang freezer? Syempre hindi. Iyabangan ka nun. Syempre sabihin nun, fully paid yun. Kaya aasa ka sa teorya mo. At dahil may teorya kang baon sa utang yung tapat mong kapitbahay, pwede ka nang gumawa ng strategy ngayon. Anong pwede mong gawin based sa teorya mo na utang lang yung 3 malaking freezer ng kalaban mong tindahan? Ang pwede mong gawin, kausapin yung kalaban mong tindahan at sabihin mo na bibilin mo yung 2 malaki niyang freezer sa mababang halaga. At least, may pambayad na siya dun sa pinagkakautangan niyang bumbay. At isa na lang ang freezer niya. Kasi malamang nagkamali siya, nag-over-invest siya sa kanyang negosyo, 3 kagad binili niyang malaking freezer. Hindi naman pala ganun kalaki yung volume ng benta niya sa bago niyang pinasok na negosyo na online franchise. So dahil bago pa yung 2 niyang malaking rep, bilin mo ng mura-mura. Natulungan mo na siya, nakakuha ka pa ng bagong rep. Yun yung strategy mo based sa teorya mo. At dahil yan sa game theory. Theory, haka-haka. Hindi lang sa mga maliliit na negosyo yan. O sa malalaki, o sa malalaking bansa at mga ekonomiya, may game theory. Ultimo sa inyong mga magkakaibigan, may game theory din. Halimbawa, may utang ka sa kumpare mo, sa tropa mo. Ngayon, 2 taong ka nang di nakakabayad. Biglang rinegaluhan ka ng tita mo ng bagong mamahaling relos. Ngayon, dahil sa game theory, dahil sa teorya, ikaw, hindi mo susuotin yung bago mong relos. Bakit? Kasi pag sinuot mo at nakita ng kumpare mo na may bago kang relos, mahihirapan ka na magsabi na wala kang pera. May bago kang relos. So dahil sa teorya mo na
ngayon, nasisingilin ka ng kumpare mo sa utang mo sa kanya dahil nakitaan na meron kang bagong relos na bigay ng tita mo, ang gagawin mo, hindi mo isusuot yung relos. Itatago mo na lang yun. At susuot mo lang yun pag wala yung kumpare mo. Aplikasyon din ng game theory yan. Dahil may teorya ka na baka singilin ka ng kumpare mo dahil sa gagawin mong to, kahit di naman sinabi ng kumpare mo na sisingilin ka niya pag nakita ka niya ng bagong gamit, yun pa rin ang gagawin mo. Game theory. Teorya lang. Haka-haka. Pero may gagawin kang tangible na execution based dun sa haka-haka mo na yun. Ganon din ang mga malalaking negosyo. May mga haka-haka din yan based sa mga nangyari sa mga kalaban nila at ganon din ang mga bansa. May mga haka-haka din yan based sa mga pinapakita ng ibang bansa. Ang buong ekonomiya ay naglalaban-laban sa laro ng haka-haka o game theory sa Ingles. Hindi naman talaga game theory ang gusto ko ipaliwanag. Ang gusto ko lang ipaliwanag ay yung salitang theory. Magkaiba ang salitang theory sa law at sa ideology. Sa mundo ng ekonomiya, laging sinasabi yan, economic theory, economic law, at economic ideology. Laging binabanggit yan. Hindi po yan magkakaparehas mga kasosyo. Magkakaiba po yan. Pag sinabing theory, haka-haka lang yan. Pag sinabing law, napatunayan na yan na mauulit yan kahit anong mangyari. It's a law. Gaya ng gravitational law. Na pag natanggal ang mansana sa puno, kahit anong mangyari, babagsak yan sa lupa dahil sa gravitational law. It's a law. Kahit anong sitwasyon, mangyayari yan. Dahil law yan. It's a law. Hindi theory. Hindi gravitational theory. Ang theory, minsan tama, minsan hindi. Ang law, kahit anong mangyari, tama yan. Mangyayari yan. Ang actual na example ng economic law ay ang law of supply and demand. Na ibig sabihin lang yan na kahit anong mangyari, basta dumami ang supply o dumami ang nagbebenta ng isang bagay, bababa ang presyo niya. Gaya na lang yan ng face shield. Mas marami nagbebenta ng face shield, mas bumababa ang bigayan. It's a law. Law of supply and demand. Pag kumonti ang supply, tumataas ang presyo niya. Pag kumonti ang tindang bigas sa mga palengke, tumataas ang presyo ng bigas. Dahil sa law of supply and demand. Ang law ay hindi yan inimbento. Tinuklas yan. Natuklasan ng isang tao, si Einstein Newton yata yun, na may gravity. Hindi niya inimbento ang gravity, pero nadiskubre niya na meron nun. Na pag may binitawan ka at walang tukod pababa, babagsak yan. Yun ang law of gravity. It's a law. Iba ang law sa theory. Ang economic ideology naman, ideolohiya sa mundo ng ekonomiya, kung anong pinaniniwalaan ng isang bansa, isang negosyo, o isang pamilya na theory at law. So, iba ang economic ideology ng North Korea at iba ang economic ideology ng South Korea kahit pa magkadikit yung lupa nila at pareha silang mga Koreano. Iba lang ang pinaniniwalaan ng North Korea o kanilang ideolohiya at iba rin ang pinaniniwalaan ng South Korea o ang kanilang ideolohiya, ang kanilang pinaniniwalaan. Ang theory ay haka-haka. Ang law, talagang yan yun. Kahit anong mangyari yan yun. Ang ideolohiya, doesn't matter kung tama o mali. Basta yan ang pinaniniwalaan. Iba ang American ideology sa Chinese ideology. Wag kakalimutan yan mga kasosyo Theory, law, at ideology. Lagi natin pag-uusapan yan at magkakaiba yan. Kung nagugustuhan mo itong mga pinag-uusapan natin dito mga kasosyo, please wag mo na makalimutan mag-like dyan. At click mo na rin yung subscribe button kung hindi ka pa nakasubscribe. Sa mundo ng ekonomiya, may tinatawag na economic question. Lagi yan, yung question na yan. Ito lang naman ang pinoproblema sa mundo ng ekonomiya. Pag nag-uusap-usap yung mga ekonomista. Diba may nabanggit tayo nung mga nakarang episode na ang ekonomiya ay tungkol sa limited resources. Yan ang problema. Limitado ang lahat. Ito ngayon ang tanong. Ito ngayon ang economic question. Number 1, paano magsosurvive ang mga tao kahit na limitado ang mga bagay-bagay? Number 2, paano magiging malusog at edukado ang lahat ng tao kahit na limitado ang mga bagay-bagay? At number 3, paano magiging masaya ang mga tao, ang lahat ng tao kahit na limitado ang mga bagay-bagay? Yan ang tatlong economic question na noon-noon pa, mula nung sinaunang panahon pa, yan na ang tanong. Tignan nyo, wala sa mga tanong na yan kung paano magkakapera ang lahat ng tao. Walang ganun. Hindi yan ang tunay na tanong sa ekonomiya. O hindi tinatanong dyan kung paano magkakabahayan lahat ng tao. Hindi yan ang mga tanong. May mga mas naunang tanong pa dyan. Which is basically, yun lang tatlong bagay na yan. Tatlong economic question. Paano mabubuhay ang lahat ng tao kahit limitado? Paano magiging malusog at edukado ang lahat ng tao kahit limitado? At paano magiging masaya ang lahat ng tao kahit limitado? Yung kakalimutan niya mga kasosyo yan tatlong economic question. Yan ang tanong ng mga may-ari ng kumpanya. Yan ang tanong ng mga leader ng isang bansa. At yan ang tanong ng mga leader ng mga superpower na bansa. Yan tatlong bagay na yan. At hindi talaga kung paano magkakapera ang lahat ng tao. At yan na rin ang tanong ng mga pasimuno sa larangan ng ekonomiya. Tulad nila Socrates, Plato, at Aristotle. Sino yung tatlo na yan? Yan yung mga tatlong pasimuno ng usaping ekonomiya. Yan yung mga unang tatlong matatalinong tao ba? Lagi rin natin pag-uusapan yan sa history ng ekonomiya. Kung bakit tayo ganito? Dahil kasi nag-isip sila ng ganun dati. Basta dadaanan natin na mas malupit yan. Makikilala nyo yung mga lolo nyo. Yung mga economic thinker na yan. Mga kasosyo, baka hindi pa kayo naka-join sa ating Facebook group Search nyo lang po, Kasosyong Malupit Group. Join po kayo dyan. Kita-kits tayo sa loob. Sa pag-uusap natin ng tungkol sa ekonomiya mga kasosyo, meron lang tayong 6 na laging pag-uusapan na entity. Economic entity.
o mga grupo na nagbabanggaan para sa ikabubuti ng bawat isa. Ito yung bangko, gobyerno, simbahan, entrepreneur, employee, at consumer. Yang anim na yan, ang lagi nating pag-uusapan na nagbabangga-banggaan sa mundo ng ekonomiya. Mapag-aaralan natin na iba ang payo kung isa kang entrepreneur. Iba rin ang payo kung isa kang employee. Iba ang galawan kung nasa mundo ka ng gobyerno at iba ang galawan kung nasa mundo ka ng simbahan. At kung bakit mahiwaga at nakatago ang mundo ng bangko. Malalaman mo sa ayaw mo mat sa hindi, nakapaloob ka sa mundo ng consumer. Kaya hanggang ngayon, ang hirap-hirap mo pa din. Muli, ang anim na economic entity ay ang bangko, gobyerno at simbahan, ang entrepreneur, ang employee at ang consumer. Diyan natin malalaman kung bakit kahit anong gawin mo sa mundo ng employee, hindi ka uusad. At hanggat manatili kang utak consumer, hindi ka kahit kailan magiging entrepreneur. Basta pag-uusapan natin ang mabangis yan. Kaya tatagan nyo na yung mga puso nyo na hindi kayo masaktan sa mga future episodes natin, mga kasosyo. Episode 5 na nga pala to ng ating Kasosyo Economic Series, mga kasosyo. At kung hindi mo pa napanood yung mula episode 1 hanggang episode 4, mapapanood mo yan dito sa playlist natin na yan na Kasosyo Economic Series. Eto mga kasosyo, may papaliwanag lang ako tungkol sa salitang cost. Alam natin lahat yan. Ang salitang cost, yan yung halaga ng isang bagay na binili mo. Gaya ng how much is the cost of your iPhone, how much is the cost of your car, how much is the cost of your houses, how much is the cost of your new shoes. So, yan yung mga cost na alam natin. Pero sa usaping ekonomiya, pag sinabing cost mga kasosyo, hindi talaga yung presyo ng isang bagay. Pag sinabing cost, dito sa usaping economics, ang tinutukoy talaga dyan ang salitang opportunity cost. Ang ibig sabihin yan halimbawa, bumili ka ng isang bagong relos na nagkakahalaga ng 10,000. So, ang cost nun, ang alam natin, 10,000 ang cost ng relos na yun. Pero ang totoong cost ng relos na yun, o yung totoong opportunity cost niya, sana pinambili mo na lang ng bagong blender na kung saan makakapagsimula ka magtinda ng shake sa mga kapitbahay mo. Bagong relos, 10,000, nabili mo na, kaya ang tunay niyang cost, hindi ka nagkaroon ng bagong negosyo na nagtitinda at gumagawa ng shake dyan sa lugar nyo. Yun ang opportunity cost. Halimbawa, nag-iisip kang mga ibang bansa, andito ka sa Pilipinas, tas nag-iisip ka maging OFW. Ang cost para maging OFW ka, yung placement fee mo, pamasahe sa aeroplano, at kung ano-ano pa. Yun yung cost. Pero hindi yun ang tunay na cost. Dahil ang tunay na cost nun yung opportunity cost sa kabila ng paglipad mo bilang OFW. Ang opportunity cost nun, na naging OFW ka dahil pinili mo maging OFW, ang tunay na cost nun, hindi mo masusubukang magnegosyo agad-agad dito sa Pilipinas. Yun ang tunay na cost. At hindi yung placement fee, pamasahe sa aeroplano, board and lodging, at iba pa. Malinaw mga kasosyo, iba ang cost sa opportunity cost. Ang tunay na cost yung opportunity cost. Yung hidden cost na hindi natin nakikita na pwedeng mangyari pag ginawa itong bagay na to. Dahil sa mundo ng ekonomiya, limited nga ang usapan. Pag may ginastusan ka, hindi lang ang nawala sa'yo yung pinambili mo, yung ginastos mo doon. May kapalit dyan. May bagay kang hindi nagawa dahil ginawa mo tong bagay na to. May bagay kang hindi nabili dahil binili mo ang bagay na to. May bagay kang pinagpalit sa kabila ng bagay na to. Opportunity cost. Halimbawa, kumuha ka ng isang online course na budol-budol. Nauto ka. Ang halaga nun 20,000. Hindi lang 20,000 ang nawala sa'yo. Ang tunay na opportunity cost na nawala sa'yo dahil nabudol ka nung leche-lecheng online course na yan, yung 16 hours mo na nasayang dahil pinanood mo lahat ng bullshit na lesson dun sa online course na yun. Na ang ending, wala ka pa rin talagang tunay na negosyo after mong mapanood at mag-aksaya ng 16 hours na panoorin yung budol ng online course na yun. Hindi ka lang talaga nawalan ng 20,000 sa online course na yun. Nawalan ka ng 16 hours at kumpiyansa dahil feeling mo sobrang bobo mo dahil pinanood mo lahat ng 16 hours na lesson na yun pero wala ka pa rin na-execute na negosyo. Ang tunay na cost mo yung kumpiyansa mo, yung 20,000 mo na puhunan na sana sa tunay mong negosyo, pero dahil nauto ka ng mga hinayupak ng mga nagbubudol online course na yan, may nawala sa yung hindi talaga 20,000. Masigit pa sa 20,000 na nakikita mong cost ang tunay na nawala sa iyo, which is yung opportunity cost mo na gamitin sana sa mas makatotohanang pagnenegosyo, yung 20,000 mo at yung oras mo at yung kumpiyansa mo at hindi pa masira ng mga budol na entrepreneur kuno yung pag-uutak mo. O yan ang usaping opportunity cost mga kasosyo Lagi natin pag-uusapan yan dito sa ating Kasosyo Economic Series. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na 5,000 lang naman ginastos ko sa online course na yun. Hindi lang 5,000 ang tunay na cost. May opportunity cost na nawala. Dahil yung 5,000 na yun, pwede mo nang pansimula ng barbecue yun at yung barbecue na yan, kung nasimulan mo, hindi nawala yung kumpiyansa mo, na-encourage ka ng tama, naturuan ka ng tamang execution talaga at hindi pambubudol mga hayunayupak na kaya basta yan, opportunity cost. Please mga kasosyo, share nyo po ito sa inyong Facebook at isend nyo po sa mga kamag-anak kaibigan nyo na interesado rin sa negosyo po. Maraming salamat mga kasosyo sa pag-share. Anong benepisyo ng pag-aaral ng
ng economics sa totoong buhay natin, mga kasosyo. Kung matututo tayo lahat ng tungkol sa mundo ng ekonomiya, matutulungan tayo nito na manavigate ang future at hindi na lang nating hayaan na mangyayari ang mangyayari. Mababali natin ang mga pwedeng masamang mangyayari sa future. Kakaroon tayo ng kakayanan na maapektuhan positively ang future ng pamilya mo, ng negosyo mo, ng bansa mo. Matututunan natin ang mga nakaraan para may apply natin ang mga aral sa present, sa nangyayari ngayon. Para maging elemento nga tayo ng positive change para sa future. Kaya napaka-importante ng pag-aaral ng economics, mga kasosyo. Ngayon, sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, mga kasosyo, may tatlong economic greatest problem. Ito yung tatlong pinoproblema ng mga ekonomista ngayon. Sa henerasyon natin ngayon, ha, mga kasosyo. Ito yung extreme inequality, financial crisis, at global warming. Yan tatlong problema na yan ang tinututukan ng maraming mga global leader, mga inventor, mga entrepreneur na solusyonan yung mga problema na yan. Yan tatlo na yan. Yung extreme inequality, ito yung sobrang yumayaman yung mga mayayaman at sobrang dumadami at sobrang naghihirap lalo ang mga mahihirap. Sobrang lumalayo yung diferensya ng numero ng mga mahihirap sa numero ng mga mayayaman. Kumukonti yung mayayaman pero sobrang yumayaman sila ng sobrang sobra. Ang mga mahihirap naman, dumadami lalo at sobra lalo sila naghihirap. So economic problem yan, mga kasosyo, na kailangan masolusyonan. Dahil kung hindi, maraming mamamatay, maraming mag-aaway-away at maraming magkakagulo. Yung problema rin sa financial crisis na almost every 10 years may naluluging bansa o may nababaon sa utang na bansa. May recession na nagaganap, may depression na nagaganap. Tungkol yan sa problema sa financial crisis between countries. Pinoproblema yan. Dahil tuwing may krisis ang isang bansa sa pinansyal, nagkakagulo yung mga tao sa bansa na yun. So dapat maayos yan. At pangatlong malaking problema ng henerasyon natin ay yung global warming. Yung patuloy na pagbabago ng klima sa henerasyon natin. Kung mapapansin nyo, yung kabataan natin, nakakapaglaro na tayo sa labas ng alas 3 ng hapon. Pero ngayon, lagpas alas 5 na ng hapon pero hindi ka pa rin magkamaliw sa pag-ilag sa sikat ng araw. Ang sakit pa rin sa balat. O yan ay isang epekto ng global warming. Dahil pag hindi naayos yung mga problema na yan, mababaliwala yung mga tanong ng economic question noong panahon pa. Which is yung how people survive, how people become healthy, and how people become happy. O yan yung mga basic question. At kung isa kang negosyante, nag-iisip ng talagang tututukan mong problema sa buhay mo, no? Dito ka maghanap. Problema sa kahirapan, problema sa financial system, at problema sa global warming. Yan tungkol sa cryptocurrency. Ang sinusolusyonan niyan ay yung tungkol sa financial crisis. Si Elon Musk, yung Tesla car niya na debaterya, ang sinusolusyonan nun ay yung global warming. Si Arvin Urubia, yung gumagawa ng Kasosyo app, ang sinusolusyonan nun ay yung extreme inequality na nangyari sa mga Pilipino ngayon. Mas dumadami ang mahihirap, mas lalong yumayaman ang mayayaman. Para masolusyonan yan, ginagawa ni Arvin Urubia ang Kasosyo app. Kaya ikaw, mga kasosyo, kung meron kang tinatarget na next move mo, puntiryahin mo na yung mga extreme problem ng ekonomiya. Hanap ka na sa'yo dyan, pagtuunan mo ng pansin. Ito ang episode 5 ng ating Kasosyo Economic Series na hanggang episode 100. Etong episode 5 na to, mga kasosyo, ay ang huling segment ng introduction ng buong economic series natin, mga kasosyo. So ang episode 1, 2, 3, 4, 5 ay intro pa lang po yan. So mahalaga na mapanood nyo ng solido etong episode 1, 2, 3, 4, 5 para hindi po kayo maligaw sa mga susunod nating episode mula episode 6 hanggang episode 100. Muli, itong Kasosyo Economic Series natin, mga kasosyo, ay ine-aim na matarget, na maintindihan ng mga entrepreneur ang mundo ng ekonomiya. So mga salitaan natin dito, ang mga atake, ang mga example ay para sa mga entrepreneur at mga gustong maging entrepreneur. Hindi ito para sa mga politician, sa mga nagtatrabaho sa bangko, at hindi ito para sa mga nag-aaral mismo ng economics sa mga university. Hindi nyo ito ma-appreciate. Ang economic series na to, isa lang ang target, ang mga entrepreneur o mga gustong maging entrepreneur. Mahalaga na masimulan at matapos itong Kasosyo Economic Series natin, mga kasosyo. Dahil sa episode 100 natin, mga kasosyo, doon ko po ilalatag ng personal ang ating tinatawag na Kasosyo Economic Plan. I-reveal ko po sa episode 100 na itong series na to ang ating plano kung paano po natin mas mapag-iigi ang takbo ng ating bansa. At kung masubaybayan nyo itong buong series natin, mga kasosyo, sa episode 100 po, pag linatag ko ang Kasosyo Economic Plan natin, meron na kayong personal na discernment kung mali o tama yung ilalatag kong Kasosyo Economic Plan. In anyways, gaya na napag-usapan natin, ang ekonomiya ay pwedeng mabago. Etong Kasosyo Economic Plan natin ay pwedeng mabago ang ating bansa. At ang sasabihin ko rin na Kasosyo Economic Plan natin, mga kasosyo, ay pwede nyo rin pong mabago dahil may alam na kayo sa ekonomiya. Pwede nyo akong matulungan na ma-edit, ma-improve, mabago kung ano man yung ilalatag ko sa episode 100.
Sama-sama po tayong ayusin kung anong pinaka-the best na sistema sa ating bansa, sa ating ekonomiya, para mas makapag-participate tayo sa global economy at makapaglingkod pa sa mas maraming tao. Excited po ba kayo doon mga kasosyo sa ating kasosyo economic plan? Kung paano natin aayusin at lilinisin ang ating bansa? Kung paano tayo konkretong makakatulong sa takbo ng ating bansa, ng ating ekonomiya, ng ating mga negosyo, ng ating pamayanan, ng ating pamilya. Saan kung kasama ko kayo hanggang dun sa episode 100 mga kasosyo. At pagtapos ng ating kasosyo economic series episode 100, magsisimula na tayo execute yan at sama-sama na po tayo dyan. Kaya galingan mo dyan mga kasosyo sa ginagawa mo negosyo at gagalingan ko rin sa mga ginagawa naming negosyo at kasabay niyan, galingan natin lahat sa pag-aaral natin na itong economic series natin. Para walang maiiwan na walang alam. Lahat kasali. Lahat hatake natin sa taas. See you sa hanggang episode 100 mga kasosyo sa paglatag ng ating kasosyo economic plan. God bless us mga kasosyo. I love you. Oo nga pala, yung tungkol dun sa ano mangyari sa Pilipinas kung magkaroon ng nuclear war. Simple lang, wala tayong paki dun. Una, ang pangit isipin o imaginein o pag-usapan. At wala rin naman tayong magagawa tungkol dyan. Papalaganap lang tayo ng takot sa usapin na yan. Kaya wala tayong paki dyan. Focus tayo dun sa kung saan tayo may control at may partisipasyon. Huwag nyo na isipin yan tungkol sa gera, nuclear war, dahil di pababayaan ng Diyos na maganap yan hanggat naniniwala tayo sa Kanya. May mga bagay lang talaga na dapat wala tayong paki.